Mapagpalang araw po sa ating lahat. It's a Sunday once again at tayo po ay magkakaroon ng panibagong virtual fellowship para sa Sunday na ito. At bago po tayo magsimula ay nais ko lang po na batiin ang bawat isa ng happy anniversary. Wala man po ako dyan physically but spiritually I am rejoicing and celebrating the anniversary of Word of Hope, especially lalong-lalo na po yung ating mga kasamahan sa women's ministry. Ngayong araw pong ito, this Sunday, ay tayo po ay magdi-discuss regarding po sa isang kwento ng isang babae, isang kababaihan. Ito po ay maaring hindi natin madalas naririnig or kilala, katulad ng kung i-compare po natin kay Mary, kay Sarah, or kay Esther, or kay Ruth, or kay Rahab. Ito pong babaeng ito na ating pag-uusapan ay hindi binanggit ang pangalan sa Bible. But siya po ay sinabihan ng ating Panginoon, woman with great faith. So ito po ay makikita natin sa Matthew 15 verse 21 to 28. So, basahin po muna natin ang ating verse this week. Okay. Sabi po dito, the fate of the Canaanite women. Verse 21, leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from the vicinity came to him, crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is suffering terribly from the demon possession. Jesus did not answer a word. So his disciple came to him and urged him, send him away, for she keeps crying out after us. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. He replied, it is not right to take the children's bread and toss it to their dogs. Verse 27, yes, Lord, she said, but even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Then Jesus answered, woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed from the very hour. Okay? So, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat sa araw na ito na patuloy ay binigyan mo kami ng favor and opportunity para makapag-aral ng iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, na gamitin mo po ako sa araw na ito. Give me wisdom at patuloy na ang iyong lingkod ay maibaba at patuloy na yung pangalan lamang, Panginoon, ay maitaas sa aming kalagitnaan, O God. Lord, dalangin ko ay kung sino man po ang makakapanood at makakapakinig ng araling ito ay patuloy kong ipinagpipray that he or her mouth, her mind, O God, her spiritual eyes, O God, para maintindihan namin sabay-sabay ang katuroang ito. Give you all the glory and honor and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Katulad po ng sinabi ko, ang kwento pong ito ay hindi sikat or hindi po ito kilala or hindi madalas nating napag-uusapan sa ating panambahan. No? Katulad ng sinabi ko, her name was not mentioned in the Bible, kundi ang sinabi dito is a Canaanite women. No? So ano po ba? Ano po ba yung meron? Ano po bang level of pananampalataya or faith ang babaeng ito para ang ating Panginoon ay sagutin ang kanyang panalangin? Okay? So, sabay-sabay po nating pag-aralan ang mga pag-uusap o ano po ang nangyari sa verses na pinakita o binasa ko po. Unang-una po sa lahat, ano po yung meron sa kanyang pananampalataya, no? Para sabihin ng ating Panginoon na, woman, you have great
faith. Siguro kahit tayo na naisin natin na masabihan tayo ng ating Panginoon that our faith is not just like a mustard seed, no? Kundi great faith, no? Yun po yung sinabi ng ating Panginoon sa babaeng ito. So, ano po ba? Ano po ba yung mga karakteristik? Ano po yung sa tingin ko pong nakita ng Panginoon sa babaeng ito? Unang-una po sa lahat, ang babaeng pong ito ay lumapit sa ating Panginoon na may daladalang problema, no? At ang kanya pong problema is about dun sa kanyang daughter that is suffering from demon possession. So siya po ay inaalihan ng masamang espiritu. Tayo po bilang mga magulang or maaring isang ina, we can face any problems or trials, no? So kaya po natin ito sa tulong ng ating Panginoon, no? Lahat po ito ay nahaharap natin. Maaring ito po ay problema sa pamilya, maaring po ito ay problemang pinansyal, maaring ito po ay problemang relationship. Pero bilang ina po, kapag ang ating pong pagsubok ay tinitest o dinadaan ang pagsubok natin sa pamamagitan ng ating mga anak, medyo mabigat po ito. Ito po yung sinasabi nating greatest problem, no? Sapagkat ang anak po natin, tayo po yung nagluwal dito, tayo po yung talagang ginamit ng Panginoon para ilabas sila dito sa mundong ito at naranasan natin ang hirap sa pag-aalaga ng ating mga anak. So ito pong babaeng ito ay merong malaking problema at siya po ay lumapit sa Panginoon, no? So makikita po natin dito that itong babaeng ito, katulad ng sinabi po natin, she is a Canaanite woman. Pag sinabi po natin Canaanite, siya po ay isang pagano, no? Pag sinabi isang pagano, saaring sila po ay isang korap, kinukonsider po silang mga unclean na tao, no? So kinukonsider din po silang mga outsiders because they are worshiping different God. Iba-iba pong Diyos ang kanilang sinasamba, no? At meron po silang history with the Israelites, no? They are considered spiritual and military conflict with the Israelites, no? Ang Canaanites po noong unang panahon na bago pa man dumating si Abraham, ang Canaanites po at ang Israelites ay nagkaroon po ng matinding alitan, no? Ito ay spiritual at ito ay military conflict, no? So dito po basahin po natin yung verse dito po sa verses 21-22. No, leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from the vicinity came to him, crying out, "Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is suffering terribly from demon possession." Okay, ang ating Panginoon po ay nanggaling sa Jerusalem or sa Galilee. Dito po, previously, marami pong ginawa ang Panginoon natin doon. Siya po ay nangaral, may mga miraculous thing po siyang ginawa. Kung makikita po natin sa Bible, no, nagpakain din po siya ng 5,000 tao, no? At siguro po, dahil sa pagod, ay minabuti po ng Panginoon na iwan ang lugar na yon at pumunta dito sa sinasabi nating Tyre at Sidon. Ito pong Tyre at Sidon, ito po ngayon yung tinatawag nating Lebanon. Kung yung pinag-aralan ko po ito, ang Tyre or Sidon at ang layo po ng Jerusalem ay approximately 373 kilometers. At kung ito po ay gagawin natin at magta-travel po tayo through car, it will take 5 hours ang travel time po natin. Pero remember, nung unang panahon po, wala naman pong sasakyan. Ang ginagamit lang po nila is a donkey or naglalakad sila, no? So dito makikita natin dito na yung babaeng ito ay biglang lumabas nung maaring ito po yung nasa boundary lamang kasi po ang Panginoong Jesus hindi po siya po pwedeng pumasok sa lugar na hindi niya sakop, no? So maaring siya po ay malapit sa boundary at ang babaeng pong ito ay biglang lumapit sa ating Panginoon. Sabi dito sa Tagalog, ang Canaanites daw ay biglang lumabas
sa may hangganan niyaon at nagsisigaw na nagsasabing, kahabagan mo ako, O Diyos, O Panginoon, ikaw na anak ni David. So kung iisipin po natin, hindi naman po announce ang pagpunta or pag-uwi sa Tyre o Sidon ng ating Panginoong Jesus. So ibig sabihin lang po, kung i-analyze natin, ang babaeng ito, iniwan niya ang kanyang anak na may sakit at inaalihan ng demonyo para abangan, para puntahan ang ating Panginoong Jesus. No? Nag-take po siya ng effort. So, how long? No? Makikita po natin dito na maaring napakatagal niyang naghihintay. Kasi hindi naman po niya alam ang eksaktong oras kung paanong oras daraan ang Panginoong Jesus. At dahil dito po natin nakikita na ang babaeng ito, she stay focused to Jesus. Inuna niya, no? Iniwan niya yung kanyang malaking problema and he focused herself. Pumunta sa lugar na yon para abangan at lapitan at humingi ng tulong sa ating Panginoong Jesus. Kung gaano siya katagal naghihintay sa ating Panginoong Jesus, hindi po yun nakalagay sa Bible. Pero kung ating po pag-aaralan sa layo ng Jerusalem para sa Tyre o sa Sidon, ito po ay medyo may kalayuan, no? So, inabangan po niya. Maybe it will take her 2 days, 3 days in waiting for the Lord of Jesus, no? So, ito pong, she waited Jesus for, siguro po, katulad ng sinabi ko, ay matagal na oras. At nang dumaan na po ang pagkakataon na dumaan ang ating Panginoong Jesus, tandaan po natin, ang Panginoong Jesus, lagi na pong kasama ang disciples. At tuwi po siyang pumupunta o dumadayo ng pangangaral, yung mga tao po ay patuloy na sumusunod sa Kanya. So, malamang po, hindi natin nakalagay dito kung gaano kadami ang kasama o kasabay sa paglalakad ng ating Panginoong Jesus. Pero, malamang po, medyo madami po yun. No? So, dito, she recognized Jesus in the midst of the crowd. Hindi siya katulad ng disipulo. Nakilala nila ang Panginoong Jesus, no? Pero siya, na isang pagana, ay na-recognize niya kung sino yung tinatawag niyang Son of David. Siya ay lumapit at sumigaw, di ba? Sabi dito, siya ay lumapit at sumigaw at nagsabing, kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ng Diyos. Ang aking anak na babae ay pinaghihirapang lubha ng isang demonyo, no? So makita po natin dito na nak-recognize niya, nakilala niya. So siguro kung 5 oras siyang naghihintay doon, so sa dami ng dumaraan, ini-scrutinize niyang mabuti kasi baka makalampas si Jesus na kanyang inaabangan. So, ang attitude ng babae ito, she stay focused to Jesus. Nakapokus po siya. Hindi kinalimutan niya po muna yung kanyang malaking problema, iniwan niya, no? Kundi pumokus po siya sa ating Panginoong Jesus. No? At siya po ay umiiyak na lumapit sa ating Panginoong Jesus, no? Lord, Son of David, no? Pag sinabing Son of David, ito po yung tinatawag nating promised Messiah, no? Siya pa yung hinihintay natin, a long-awaited deliverer, no? So, pangalawa po, no, na pwede nating makita dito, Jesus tested her faith, no? Tinas po ng Panginoon ang kanyang pananampalataya, no? Nakikita natin po doon sa previous verse na nating binasa sa verses 23 to 25, no? Nung lumapit po siya, i-rephrase ko na lang po, nung lumapit siya sa Panginoon at humingi siya na umiiyak at humihingi ng tulong, ano po ang ginawa ng Panginoon? Jesus was silent. As in, na-ignore po siya.
Yun pong sinasabi nating degma ang Panginoon sa kanya. Maybe because alam ng Panginoon na siya po ay isang pagano or isang outsider. Kaya hindi po siya pinansin, no? Yung pangalawa po, ano pong testing, pero patuloy pa po siyang lumalapit, no, at sumisigaw at tumusunod sa ating Panginoon. Ano po yung pangalawang testing of her faith? Sinabi po ng disciples sa Panginoon, send her away. Kasi patuloy siyang nag-umiiyak. At siya ay parang nakakaistorbo. Or maaring, ano bang tawag doon? Yung nakakaistorbo. At nagkukol ng attention sa daan. No? So, pero ang babae pong ito ay patuloy na sumusunod at lumalapit. So, hindi, yung pangatlo po, hindi na po nakatais ang ating Panginoon. Sinabi po sa kanya, I was sent only to the lost sheep of Israel. No? So parang that time po, ang Panginoon po ay ang priority po niya ay ang ministry ng Panginoon po ay para sa mga Jews, no? Para po sa mga Jewish, para po sa mga taga Israel, no? So primarily para po yan sa Israel. Pero kaya parang sinabihan siya na kung ano man ang hinihingi mo ay hindi ko kayang ibigay kasi hindi kita priority. Parang ganun po. So ganun po tines ng Panginoon ang kanyang pananampalataya. Pero imbes na sumuko, kung tayo po yun, baka po anong tawag dito, step back na tayo. No, hindi na tayo susunod. Hindi na tayo makakadalwa. Hindi na tayo makakatatlo kasi sa una pa lang na dead mo na tayo. Pero siya po, dahil patuloy ang kanyang pananampalataya, siya po ay patuloy na sumunod sa ating Panginoon na umiiyak at humihingi ng tulong. Her faith was tested talaga. 3 beses po yun. So ano po yung reaction ng babae pagkatapos nitong 3 testing na naranasan niya? Sabi dito po sa verse 26 to 27, he knelt down before him, Lord, help me. No? So, siya po ay persistent yet humble in her faith. No? Siya po ay nagpapatuloy, siya po ay nagpe-persist, no? And yet, nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kapag tayo po ay lumuhod, that is a sign of humility, no? To Jesus. He acknowledged the Lordship of our Lord. Kasi tinawag niyang, Lord, help me. So, He acknowledged the Lordship ng ating Panginoon. Maybe, she knows the character of God. That God is merciful, that God is good, that God is loving, that God can answer her prayer. Kaya patuloy po siyang nagpapakahambol at patuloy nang nangungulit sa ating Panginoon. But Jesus replied, no? Sir, ano po ang sagot ng ating Panginoon? Jesus replied, it's not right to take the children's bread and toss it, no, to their dogs. Ito po ay parang kasabihan or ano po ba ang ibig sabihin dito ng Panginoon? Kasi ang bread po dito o yung children po na sinasabi niya dito, ito po yung mga God-chosen people. Ito yung mga Israelite. Ito yung mga Jews. No? So, yung bread po dito, ito po yung tinasabi nating blessing of Jesus Christ. Maybe a physical or spiritual blessing. Pero yung dogs po na sinasabi, ito po yung mga pagano, ito po yung mga Gentiles, ito po yung mga idolaters, ito po yung mga unbelievers, ito po yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. No? At this time, Jesus had to focus on her children. No? Kaya nga parang in-emphasize niya na nakapokus siya, no? Na sa kauna-una sa lahat. Kung tayo, katulad natin, dito sa lupa, no? So, syempre, kung may pagkain po tayo, no? So, kanino po ba natin unang ibibigay? Di po ba sa ating mga anak? Mas uunahin pa po ba natin ang ating mga alagang aso or pusa or ano man yan? Syempre, uunahin po natin bigyan ng biyaya ang ating mga anak.
Kasi tayo po, yung mga pinili na ng ating Panginoon. Kaya hindi po ibig sabihin na tayo po ay hindi mahal ng Panginoon. Pero yan po ay ang ano ng Panginoon na unahin muna ang mga Israelites, no? Yan po ang sagot sa kanya. But she answered back, dahil siya po ay makulit, she answered back, no? Sabi niya, yes, no? Nag-agree naman siya sa sinabi ng Panginoon. But ang sabi niya, but even the dogs eat the crumbs that fall from the master table. So, makikita po natin doon na desperado na po talaga ang babaeng ito. He cry out for mercy. No, humihingi siya ng awa sa Panginoon na kahit gaano kaliit crumbs, nakita, alam niyo po ba yung crumbs, yung mumo ng pagkain, na kahit ganun kaliit lang ang maibigay na pansin, ay tuwang-tuwa na ang babaeng ito, no? Alam na po niya, naintindihan niya naman po ang ating Panginoon na sa kanyang sinabi, kaya nga po nag-agree siya, no? Kaya nga sabi dito, no, patuloy na ang babaeng ito ay lumalapit at patuloy na humingi ng awa sa Panginoon. At dahil dito, ano ang sinabi ng Panginoon, no? Kasi parang nakita talaga ng Panginoon ang pananampalataya ng babaeng ito. Ito man ay ito man ay tinukonsider as unclean woman, ito man ay sinners, ito man po ay outsider, no, na hindi kasama sa lipi ni Abraham o hindi lipi ni Abraham, ay patuloy na nakita niya kung gaano kalaki ang faith ng babae ito sa kanya, no? Kaya siya ay patuloy na lumalapit sa ating Panginoon. So ano po ang ginawa ng Panginoong Jesus? Jesus rewarded her faith and prayer. Sabi po doon sa verse 29, "Oh woman with great faith," no? Woman with great faith. Ngayon pa lang, no? Sabi dito, ay pinagaling na niya ang kanyang anak sa oras na yun. So, makikita po natin dito na ang habag ng ating Panginoon sa sangkatauhan. Ikaw man po ay mananampalataya, maaaring ikaw po ay makasalanan katulad ng Canaanite woman na ito. Pero sometimes, i-compare po natin ang faith ng babaeng ito kesa dun sa faith na nakita natin dun sa oras ng si Peter ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Unwavering faith pa po siya, no? Kaya po sinagot ng ating Panginoon ang kanyang panalangin. At ako po ay magtatapos sa verse Hebrew 11:6. Sabi po dito, "And without faith it is impossible to please God, because anyone who come to Him must believe that He exists and that He reward those who earnestly seek Him." Yan po ang sabi sa Hebrews 11:6. So right now, ano po ba yung mga pagsubok na nararanasan natin ngayon? Ano po ba yung mga obstacle in our life, no, na sometimes hindi po tayo nakakapokus at na diretsong nakakatingin sa ating Panginoon, no? Ano po ba yung mga biggest trials natin na dinadala sa panahon ngayon, na katulad ng babaeng ito na patuloy na lumalapit sa ating Panginoon. Ang katuroan po ng babaeng ito ay nanais natin na sana ay maging ganun din po tayo sa pagharap sa kung anuman pong trials o problema ang nararanasan natin sa panahon ito. Sana po ay ganung faith din meron tayo sa ating Panginoon. Faith na nakapokus sa ating Panginoon. Yung faith natin na kahit anong testing na gawin, ay patuloy tayong susunod at patuloy tayong tatakbo
sa ating Panginoon. Patuloy na magpe-persist at patuloy na magkakaroon ng humility sa harap ng Panginoon. No? So, ang babae pong ito, katulad ng sinabi ko, this woman with great faith earnestly seek God para sa kanyang anak. So, tayo po, kung ano man po pinagdadaanan natin, magpatuloy lang po tayo. Patuloy po nating ituon ang ating Panginoon, ang ating mga mata sa ating Panginoon dahil siya po ang rewarder at siya po ang sasagot sa lahat ng ating mga problema. So regardless kung ikaw po ay isang makasalanan o ikaw man ay anumang race, anumang lahi, anuman kung saan ka man naroroon, anumang itsura, ang Diyos ay hindi tumitingin sa panglabas nating anyo, kundi siya ay tumitingin sa puso ng bawat isa. Kung paano tayo lalapit at luluhod at sasabihin, Panginoon, have mercy on me. Tulungan mo po ako. Hindi ko po ito kaya. And we know and we believe na wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. So, maraming salamat po at sana po ay may natutunan tayo sa aral na ito. Tayo po ay manalangin muna sa pagtatapos ng ating mensahe na ito. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa oras na ito na patuloy mo po na binibigay na katuruan sa bawat isa. Dalangin po namin, Panginoon, na ang faith na narinig at nabasa namin, Panginoon, ay patuloy naming maabot, Panginoon, na patuloy na ang aming mga mata, ang aming mga spiritual eyes, ang aming mga buhay ay patuloy na nakalaan o nakatutok lamang sa aming Panginoong Diyos, O God. Alam namin that you are a rewarder of our request, O God, at ikaw ang magbibigay at sasagot sa lahat ng aming mga panalangin, O God. Lord, patuloy na palakasin mo ang bawat isa, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbabasa ng iyong salita. The more that we know you, O God, the more, O God, that we appreciate, the more that we glorify, the more that we worship you, O God. At ganun din, Panginoon, na patuloy na lumalago ang aming pananampalataya sa iyo, O God. Lord, anuman pong problema ang nararanasan ng bawat isa, O God, alam po namin, Panginoon, na itong problemang ito, itong mga trials na nasa harapan namin, O God, alam namin, Panginoon, na mas malaki ka, O God, sa aming mga hinaharap na suliranin, O God. Lord, teach us to entrust everything unto you, O God. Patuloy namin isuko at patuloy namin ilapit, maliit o malaki mang suliranin, O God, sa iyong harapan, O God. Lord, we can do nothing without you, O God. At patuloy namin isusuko ang buhay namin sa iyo, O God. We give you all the glory and honor and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po and see you next Sunday.